Nilo, kunin mo yung pang-ontra natin sa aswang. Panigurado nandito lang siya sa paligid ng bahay natin. Salamat po Aling Rosalinda sa mga prutas na bigay nyo. Panigurado matutuwa po nito si Brenda. Pare, may lihim ako na ibubulgar sa'yo. Sana wag mo ipagsabi sa iba ha. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Kamusta mga kalagim? Ang kwentong ito ay nangyari noong 2005 sa isang liblib na bayan sa Capiz. Ako nga po pala si Nilo. Noong panahon na yon, buntis po si Brenda ang aking mahal na asawa. Noong una, kami ay nanirahan sa bahay ng mga magulang ko. Pero kalaunan, nagdesisyon din kaming magtayo ng aming sariling tahanan. Walang kasing saya ng magkaroon ng sarili mong bahay at buhay bilang mag-asawa. Nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Brenda nang magdesisyon kaming magpatayo ng isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada. Malapit lang sa bahay ng mga magulang ko. Hindi madali ang buhay namin noon, lalo na't hindi pa regular ang trabaho ko sa construction. Isang araw, inisip ko kung paano kami makakaahon. Lalo na at buntis si Brenda at ako'y walang katiyakan sa mga darating na buwan. Hanggang isang araw, tanghaling tapat, matapos kaming magtanghalian ni Brenda. Nagpasya akong lumabas upang magpahangin at magpababa ng kinain ko. Paglabas ko, nakita ko si Aling Rosalinda na may daladalang basket ng prutas. Oh! Aling Rosalinda, kayo pala! Ano po ang maitutulong ko? Tanong ko nang makatagpo kami sa labas. Inabot niya sa akin ang basket at sinabing ito ay para kay Brenda. Tuwang-tuwa ako, pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Bakit siya magbibigay sa asawa ko? Hindi kami ganoon kakilala ni Aling Rosalinda at isa sila sa pinakamayayamang pamilya sa amin. May malalawak na lupa at maraming ari-arian na ipinapamana sa mga tao sa lugar. Bago siya umalis, sinabi ni Aling Rosalinda, "Ingat kayong dalawa, lalo na sa baby." Nabigla ako dahil paano niya nalaman na buntis si Brenda. Hindi naman siya madalas lumabas ng bahay at malayo pa ang kanilang tahanan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya magbibigay ng prutas sa amin. Pagdating ko sa bahay at ipinaabot ito kay Brenda, tumawa na lang ito at nagsabi, "Hayaan mo na, Nilo. Baka may balak na siya sa susunod na halalan. Pasalamat na lang tayo kaysa mag-isip ng masama." Isang umaga, habang nagkakape ako sa harap ng bahay at nagpapatakbo ng mga manok, napansin kong dumaan ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa harap namin. Hindi ko may paliwanag, pero parang may nararamdaman akong hindi maganda. "Nilo, anong tinitignan mo dyan? Uminom ka na ng kape mo at baka malamig na. Magbihis ka na rin at baka magmukha kang tamad sa trabaho," sabi ni Brenda. "Baka nangangampanya lang siya," sabi ko. "Pero hindi ba't masyado pang maaga para magkampanya siya?" Tanong ko sa sarili ko. Pero sinunod ko na lang si Brenda at hindi na ito pinansin. Nang matapos akong maligo, kumain at maghanda para sa trabaho, sinabi ko, "Brenda, lock mo na lang ng maayos ang bahay ha? Kung sakaling hindi ka komportable mag-isa at may kakaibang nararamdaman ka sa matandang Rosalinda na iyon, tumakbo ka agad sa bahay ng nanay mo." Tumawa lang siya at sinabing, "Sobrang OA mo, Nilo. Relax ka lang." "Ang ganda naman daw ni Aling Rosalinda. Para katakutan ko siya," sabi ni Brenda. Pagkaalis ko,
wala na akong nakita pang sasakyan ni Aling Rosalinda. Habang nasa trabaho ako, hindi ako mapakali. May kaba sa dibdib ko at hindi ko mapigilan ang mag-alala kay Brenda. Kaya't nagpaalam ako sa foreman ko at nagdahilan na hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at pumayag siya. Agad akong umuwi at tumaas ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa tapat ng bahay namin. Pagpasok ko, nagulat ako nang makita si Aling Rosalinda hawak ang tiyan ni Brenda. Nang makita ako, agad siyang umatras at binitiwan ang tiyan ng asawa ko. Oh Nilo, ba't nandito ka na? Tapos na ba ang trabaho mo? Tanong ni Aling Rosalinda. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya pinauwi na ako ng foreman. Sagot ko. Aling Rosalinda, ano pong ginagawa niyo rito? Sumagot siya na naghatid lang daw siya ng mga prutas para kay Brenda. Nang umalis siya, tinanong ko si Brenda kung bakit pinapasok niya si Aling Rosalinda sa bahay nang wala ako. Bakit siya nagpapapasok dito nang wala ako? Delikado yon, Brenda, lalo na't buntis ka, sabi ko. Hayaan mo na, Nilo. Sagot ni Brenda. Si Aling Rosalinda lang naman iyon. Mabuti ang pakay niya sa akin. Katunayan niya, inanyayahan pa nga niya akong mamasyal sa bahay nila. Hindi ko talaga maintindihan. Dati, hindi kami pinapansin ni Aling Rosalinda. Pero ngayon, gusto niyang alagaan si Brenda, lalo na't buntis siya. Hindi mo maalis sa akin mag-alala, mahal. Ingat ka sa mga tao na hindi naman natin ganoon kakilala, sabi ko. Oo na, Nilo. Relax ka na. Wala namang masama. Hindi ba? Baka masama lang ang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Sagot ni Brenda. Pagkatapos ng ilang araw, patuloy pa rin ang pagdalaw ni Aling Rosalinda. Minsan, naaabutan ko silang magkasama ni Brenda sa sala. Ngunit palaging umiikot ang mga mata ni Aling Rosalinda sa bawat sulok ng bahay. Tuwing makikita niya akong dumarating, mabilis siyang nagpapaalam. Kaya hindi ko siya natatanong ng masinsinan. Anong pinag-uusapan niyo, mahal? Parang hindi natatapos-tapos Tanong ko kay Brenda. Wala naman, Nilo. Mga bagay-bagay lang sa pagbubuntis. Saka mas mabuti na may kausap ako dito. Kapag wala ka, nakakaburyong din dito. Sagot ni Brenda. Bakit? Ayaw mo pumunta na lang kila nanay? Doon ka na lang tumambay. Kapag dito ka sa bahay, hindi ako mapakali. Sabi ko. Yan ka na naman, Nilo. Sobra kang praning. Walang mangyayari sa akin, lalo na dito sa bahay natin. Sagot ni Brenda. Hindi kami nagkasundo. 7 buwan na si Brenda at madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Malamig ang gabing iyon, pero pinagpapawisan siya. Ang init, Nilo. Reklamo niya. Malamig naman sagot ko. Dahil sa patuloy niyang pagrereklamo, napilitan akong bumangon at pinaypayan siya. Hindi ko naman ramdam ang sinasabi niyang init dahil malamig nga ang gabing iyon. Mainit talaga Tapos sumasakit pa ang tiyan ko. Patuloy niyang reklamo. Habang pinapaypayan ko siya, biglang may ingay ng baboy mula sa labas ng bahay. Dito ko naisip ang tungkol sa mga aswang. Sabi ng lola ko, ang mga aswang ay kayang mag-anyong hayop. Sa Ilonggo, tinatawag silang tigbaylo. Mabilis akong kumuha ng itak at pinakiramdaman ng buong paligid. Sige, pumasok ka na at matigbasan ang ulo mo, sabi ko sa sarili ko. Panigurado ako sa mga oras na iyon na handa ako kung sakaling may pumasok sa bahay. Pakiramdam ko may aswang sa paligid, sabi ni Brenda. Sumigaw ako ng malakas upang marinig nila
nanay at tatay sa kabilang bahay. Nagmadali silang dumating at pati mga kapitbahay namin ay nagising. Ikinukwento ko sa kanila ang narinig ko at may sinabi ang kapitbahay namin na lalaki. Ayaw kong pag-isipan pa ng masama, Nilo. Pero habang pauwi ako galing sa inuman, may nakasalubong akong malaking kulay itim na aso papunta sa bahay nyo. Hindi ko na pinansin kasi nakainom na ako. Sabi ng kapitbahay namin. Humupa ang kaba ko nang makumpirma nilang walang ibang nakita. Baka nakalayo na iyon, sabi ko. Sinabi ng matanda sa amin na hindi na raw tatagal ang mga aswang sa isang lugar kung maraming tao nang nakakita. Pinayuhan nila kami na pumunta sa isang albularyo para protektahan si Brenda at ang bata. Kinaumagahan, sinamahan kami ng mga magulang ko sa isang manggagamot. 3 oras ang biyahe namin bago kami nakarating. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Ang bahay niya ay puno ng mga halamang gamot at mga langis na nakalagay sa mga bote at nakasabit sa bakuran. Sabi ni nanay, may mga ritual daw ang mga langis na iyon. Hindi raw basta-basta makakapasok ang mga masasamang nilalang sa bahay na iyon dahil sa mga ritual. Matapos kausapin ng matanda si Brenda, hinawakan niya ang kanang palad ng asawa ko habang may hawak na puting bato ang kaliwa. May umaaligid na aswang kay Brenda, sabi ng matanda. Bangkila ang tawag dito. Isa itong uri ng aswang na kayang mag-anyong hayop at magpanggap na tao. Ang layunin nila ay ang kunin ng bata sa sinapupunan ng isang buntis. Bantayan mo ng mabuti ang iyong asawa at ang bata. Inusal ng matanda ang isang orasyon at binigyan kami ng pulseras na gawa sa ugat. Makatutulong ito para hindi malapitan ng aswang si Brenda, pero mag-ingat pa rin dahil ang mga aswang ay may pangontra sa mga albularyo. Sabi ng matanda. Kunin mo rin ang buntot pagi at iwasan ang pagiging kampante. Ang mga aswang raw nanghihina at hindi kayang magpagaling kapag tinamaan ng buntot pagi. Kaya naman iwas na iwas sila dito. May isa pa raw na pangontra, karit sa palay. Kung sakaling tamaan ng karit ang mga aswang, hindi raw gagaling ang sugat nila. Kaya't nakahanda na kami. Kinuha ko na ang buntot pagi. Hindi na kami pinagbayad ng albularyo sa pagpapatingin kay Brenda. Ang sabi niya, yung buntot pagi lang ang kailangan bayaran. Pagka-uwi namin ng hapon, naabutan namin ang sasakyan ni Aling Soledad sa harap ng bahay. Pababa siya ng sasakyan nang makita ang pulseras na suot ni Brenda. Parang nagkaroon ng takot sa mga mata niya. Mabilis siyang nagpaalam at tumakas na pabalik sa sasakyan. Parang may kutob akong mali pero hindi ko na pinansin. Ayokong magtanim ng kung ano-anong haka-haka hanggat wala akong matibay na ebidensya. Ilang linggo rin ang lumipas, hindi nagpakita si Aling Soledad. Si Brenda, sabi niya, baka nagbakasyon daw sa ibang bansa kasi ang ilan sa mga anak nito ay nakapagtungtong na sa Canada. Pero hindi ko yon masyadong pinaniwalaan. Sabi ko sa sarili ko, may ginagawa siyang paraan para hadlangan ang pagsuporta ng pulseras kay Brenda. Ganun ba? Oo, pero sana naman, mahal, hindi mo rin siya basta pagkatiwalaan. Pambihira ka naman, Nilo. Hindi siya mukhang aswang. Ang ganda-ganda nga niya, kahit matanda na siya. Oh, maganda nga. Pero hindi lahat ng aswang mukhang kaawa-awa. May mga aswang ding may kaya at magaganda. Tulad ng dati, talo na naman ako sa usapan. Ayokong ma-stress pa siya, lalo't buntis na siya. Kaya tahimik na lang ako. 8 buwan na ang tiyan ni Brenda
nang bigla siyang dumaan sa bahay namin isang araw. Maaga, may dala siyang mga prutas at pagkain. Napansin ko, wala na siyang takot sa pulseras ni Brenda. Binati pa nga niya ako ng magandang umaga. Hindi ko na siya pinansin, binati ko na lang siya pabalik. Pagkatapos magbigay ng mga dala, mabilis siyang umalis. Pero bago siya tuluyang lumabas, tinignan niya pa ang tiyan ni Brenda. Kita mo na. Ano ba, Nilo? Tinawakan pa nga niya ako habang suot ko yung pulseras. Pero sabi ng albularyo, takot ang mga aswang sa ganito. Tumahimik na lang ako. Wala na akong nasabi at si Brenda patuloy pa rin ang tiwala sa kanya. Ako? Nagtatago lang ng mga duda. Binabantayan ko lang siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Walang ibang magagawa kundi mag-ingat. Isang araw, habang hindi pa tapos ang hapon, umuwi ako at nakita ko si Aling Soledad sa loob ng kwarto namin. Tinitingnan niya ang bubong kung saan matutulog si Brenda. Bigla siyang nagulat nang dumaan ako. Mabilis na umalis. At tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Brenda. Binilisan ko ang mga hakbang ko at nagmadali akong pumunta sa bahay ng mga magulang ni Brenda. Doon, nakita ko siya, walang problema. Nakaupo sa sala, nanonood ng TV. Nilo, ba't ka umuwi? Nagkita ba kayo ni Aling Soledad? Mabilis na sagot ni Brenda. Hindi, kanina pa ako dito. Seryoso akong nagsalita. Wala bang nakakalimutan? Lumingon siya. Nakalimutan ko lang ilak ang bahay. Kaya naman pinagsabihan ko siya ng kaunti. Pero hindi ko na sinabi sa kanya kung anong nangyari. Alam kong hindi rin siya maniniwala. Pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko ang bubong ng bahay. May nakapansin akong maliit na butas, kasinlaki ng aking paa. Sobrang talino ng aswang na yon. Alam niyang kinakabisado namin ang bahay. Nasa gabi na at pagkatapos namin maghapunan, umupo ako sa tabi ng bintana. May naamoy akong insenso at narinig ko ang mga tunog ng ilang hayop sa paligid. Nag-alala ako, sinabihan ko si Brenda, parang may nagpapausok, di ba? Naaamoy mo? Oo, parang nakakaantok nga. Teka lang, lalabas ako, dito ka lang. Naglakad ako sa labas para hanapin kung saan galing yung amoy. Pero pabalik na ako nang biglang sumigaw si Brenda. Nilo, may nakita akong malaking ibon sa bintana. Ibon? Bakit? Oo, lumipad agad siya. Maya-maya pa. May narinig akong ingay mula sa bubong. Mga pakpak na nagaspas. Saan galing yon? May tumapak sa bubungan. Naghanda ako ng buntot pagi. Huwag sana nila kami lapitan. Brenda, halika. Pumasok ka sa kwarto. Maghihintay ako dito. Ang tahimik ng paligid. Ang bawat galaw ay naririnig ko. May mga hakbang sa taas ng bubong. Pumasok kami sa kwarto, ipinasa ko kay Brenda ang itak. Huwag kang matakot, nandito ako. Biglang sumabog ang ingay sa bubong. Sumira ng yero. Pero nang bumalik ako sa kwarto, biglang tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ulit ang mga tunog sa pintuan. Ang takot na nararamdaman namin, parang may gustong pumasok. Pagdating ko sa pintuan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Tapos, may narinig akong tunog ng yero na parang may nahulog mula sa itaas. Kasabay nun, ang malakas na sigaw ni Brenda. Kaya't agad akong tumakbo pabalik sa kwarto. Dito ko na lang nakita ang malaking ibon na pumasok na sa loob ng kwarto namin. Hindi ko na inisip pa,
Agad kong hinataw gamit ang buntot pagi. At sa lakas ng palo ko, napalayas ko siya mula kay Brenda. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang malaking itim na aso. Lumundag siya papunta sa akin. Tinangkang kagatin ako, pero gamit pa rin ang buntot pagi. Tinulak ko siya palayo. Pagkatayo ko, hinataw ko ulit siya ng buong lakas. Ang bilis ng reaksyon ko, kaya't napuruhan ko siya ng malalim at siya'y napaatras. Noong mga oras na iyon, natuklasan ko na siya nga ang aswang na tinutukoy ko. Saan yung tao? Tanong ko. Ang galit ko'y sumabog. Nakita ko ang mukha ni Aling Soledad at ang mga duda ko'y naging totoo. Huwag mong gawing katawa-tawa ang buhay ko, Aling Soledad. Ikaw pala ang aswang, ha? Nagbabalak kang kunin ang anak ko, no? Bagamat nanghihina na siya sa mga oras na iyon, patuloy ko pa rin siyang hinahampas ng buntot pagi. Hanggang sa humingi siya ng tawad at nagsalita. Palayain mo na ako at gaganti ako sa iyo ng pera. Ibabayad ko sa iyo ang lahat. Dahil sa mga pangarap namin ni Brenda na magkaroon ng sarili naming lupa at bahay, nagdahan-dahan akong nag-isip. Hindi ako agad pumayag. Baka ito ay isang pangako ng aswang na hindi matutupad. Alam ko, ang mga nilalang na tulad niya, mahirap pagkatiwalaan. Roy, masyado na tayong nahihirapan, sabi ni Brenda. Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Baka magkakaroon tayo ng pagkakataon na makaahon mula sa lahat ng pagkakautang. Hindi ko na naisip pa ang mga panganib. Habang tinitimbang ko na pagdesisyonan ko na rin, pinili ko na palayain siya. Ngunit may isang kondisyon na ipinaabot sa amin ni Aling Soledad. Huwag daw naming ipagsasabi na siya ang aswang kapalit ng gabing-gabing alay niya ng pera sa amin. Sinabi niyang kung magsusumbong kami, mamamatay daw ang lahat ng magiging anak namin. Isang matinding sumpa. Isa itong pagsubok sa aming mga desisyon. Alam ko na ang isang maling hakbang ay magdudulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga upang ayusin ang bubungan namin. Tinanong ko ang mga kapitbahay kung may narinig silang kakaibang ingay noong nakaraang gabi. Pero sabi nila, wala raw. Pati mga magulang ko, wala rin silang naramdaman. Hindi ko alam kung paano ko naiwasan ang mga panganib noong gabing iyon. Baka dahil nga sa insenso na naamoy namin. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako tinangay ng antok. Buti na lang at napigilan ko pa. Kinagabihan, nagulat na lang kami ni Brenda nang may nahulog mula sa bubungan. Isang bundle ng pera. Noon ko lang naisip na ito na ang simula ng aming pagyaman. Gabi-gabi, may nahuhulog na kalakihan ng pera mula sa aming bubungan. Lahat ng tao sa paligid ay nagtataka kung paano kami umangat sa buhay. At ang pinili ko lang na sagot, nanalo ako sa loto. Ngunit hindi iyon ang totoo. Sa mga sumunod na linggo, ang dating barong-barong namin ay naging isang 3 palapag na bahay. At may sariling sasakyan na kami. Lahat ng mga utang namin ay nabayaran at kami nakabili na ng lupa. Lumipas ang mga taon at ngayon 3 na ang anak namin ni Brenda. Isang araw, nagdesisyon silang magbakasyon sa mga magulang ni Brenda. Naiwan ako sa bahay para mag-asikaso ng ilang negosyo. Gabi na nang naisipan ko ang isang inuman kasama ang mga barkada. Nagsimula kami magkwentuhan at magyabang. At sa di inaasahang pagkakataon, ang mga inuman at kwento namin ay nauwi sa isang lihim na hindi ko dapat isinumpa.
nabigla ako nang hindi ko namamalayan na naikwento ko sa kanila ang aming kasunduan kay Aling Soledad. Dahil sa kalasingan ko, nagsalita ako nang hindi ko alam ang magiging epekto. At sa hindi ko inaasahan, sinabi ko sa kanila kung sino ang aswang, si Aling Soledad. Nang matapos ko ikwento ang lahat, nagkaroon ng matinding katahimikan. Lahat kami ay nagkatinginan at parang may masamang nangyari. Hindi ko na naisip ang mga susunod na pangyayari. Ilang sandali pa, tumunog ang phone ko. Ang pangalan ni Brenda ang lumabas sa screen. Bigla akong kinabahan. Sinagot ko ito agad. Sa kabilang linya, humahagulgol si Brenda. Ang sinabi niya na aksidente ang sasakyan namin. Yung mga anak natin, patay na sila. Dito ko na lamang natutunan ang tunay na kabigatan ng sumpa. Ang lahat ng tinayo namin ay nawawala sa isang kisap mata. Ang 3 anak namin, pumanaw. At ako, iniiwasan ko na ang sarili ko sa sakit na dulot ng isang pagkakamali. Ang mga pera mula sa aswang ay tumigil. Walang nangyaring maganda mula sa kasunduan namin. Ang mga yaman nawalan ng halaga. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa nangyaring iyon. Kaya't ngayon, nagsisilbing aral ang kwento ko sa inyo. Ingatan ninyo kung anong meron kayo. Dahil isang pagkakamali lang ay mawawala lahat.